Nako po, isang kilalang personalidad, mayroong binunyag. At ito ay mismong kaibigan ni Senador Jinggoy Estrada ang nagsasabi na umano'y mayroong kasunduan itong si First Lady Lisa Marcos at si Senador Jinggoy Estrada. Nako, ito na kaya ang dahilan kung bakit ay talagang tinitira niya itong si Expedia Agent Morales dahil pala mayroon pong kasunduan. At ito nga ang pahayag mismo ng isang kilalang personalidad at kaibigan ni Senador Jinggoy Estrada at kayo na rin ang humusga. Marami nagtatanong, bakit kaya ganun ang naging asta ni Senator Jinggoy kay Agent Morales? Galit na galit siya at talagang gustong-gusto niyang sirain yung pagkatao ni Agent Morales. Well, ito naman po, matter of fact. Wala po akong judgment. Kaibigan ko po yan si Senator Jinggoy. Palagi ako iniimbita niya sa birthday niya at ayaw kong matigil na pag-iimbita niya sa akin sa birthday niya kasi masarap yung handa niya, no? Every time nagbe-birthday yan. So ako, matter of fact lang. Bakit ganun na naging asta ni Senator Jinggoy kay Agent Morales? Ang quick answer, loyalist po talaga ang mga Estrada. Huwag niyo pong kakalimutan na si Erap Estrada sa panahon ng martial law ay siya po ay naging mayor ng San Juan. So talagang supporter po siya ni Marcos Sr. at ni Imelda Marcos. At matapos nga ang EDSA Revolution, nagkaroon ng eleksyon para sa Senado. Dadalawa lang po ang mga oposisyon dun sa Grand Alliance for Democracy na nahalal sa 24 senador. Yan po si JPE at saka si Joseph Estrada. At itong eleksyon naman ito, dyan po tumakbo si Senator Jinggoy at dyan siya naging mayor ng San Juan dahil naging senador na kanyang tatay. At syempre ang partido pa rin nila, aliado pa rin ng mga Marcoses. So talaga naman pong loyalist forever ang pamilya ni Jinggoy Estrada. In fact, nung tumakbo para presidente si President Estrada, ay tumakbo rin po si Imelda Marcos. At kung maaalala nyo, bandang huli, nag-withdraw si Imelda Marcos at inendurso si President Estrada. Kaya naman nanalo si President Estrada nung eleksyon para sa presidente. Sumantakin ninyo ha, kung 20 years yan na martial law, 20 years naging mayor si Erap Estrada ng San Juan sa ilalim po ng KBL. Matapos yan, tumakbong opposition candidate, dalawa lang silang nanalo Enrile, at si Jinggoy naman ay naging mayor ng San Juan at syempre opposition din siya noong panahon ni Cory. So hindi po nakapagtataka na papanigan talaga ni Senator Jinggoy Estrada ang mga Marcoses. Nandiyan pa yung katotohanan na itong huling eleksyon, pare-pareho kami tumakbo sa unit team ng presidente nga po ay si Marcos Jr. Now, ang alam ko, ako yung una talagang na-recruit as Senate candidate, pero pangalawa si Senator Jinggoy. At kung mapapansin nyo, hindi gaya nung nakalipas na eleksyon kung saan parehong natalo yung magkapatid na Estrada, ngayon po sa unit team, siya lang ang kinuha. Hindi kinuha si JV as official candidate ng unit team. So ibig sabihin, talagang malalim ang utang na loob ni Senator Jinggoy sa mga Marcoses. So hindi ako nagtataka na talagang sisirain niya ang pagkatao ng kahit sinong testigo na magbibigay ng testimonya na nakakasira sa mga Marcoses. Isang dahilan po yan. Genuine and true breed loyalist ang mga Estradas sa mga Marcoses. So, hindi natin maaalis sa kanya na talagang panigan. Ay naku, hindi po talaga patas ang mga tao sa Senado. Kasi mga politiko yan. So may mga paninindigan yan. At syempre, meron na yung mga loyalties, no, sa larangan ng politika. At talagang loyal ang Estrada sa Marcos. At yan naman po, pinagmamalaki nila na bagamat na wala mga Marcoses, nagbalimbingan ng marami, silang mga Estrada, hindi sila nagbalimbing at naging tapat pa rin sa mga Marcos. Pero bukod po dyan, syempre, huwag natin kakalimutan na convict si Jinggoy ng bribery doon sa kaso ni Napoles. Siya'y na-absulto sa plunder pero convicted pa rin for bribery. Medyo mabigat po yan ha? Kasi ang bribery may kulong, talagang siguradong may kulong po yan, at meron din pong perpetual disqualification from office.
Now, may dalawang teorya po ako dito kasi wala na akong personal na pagkakaalam dyan. Ako isang abogado, nagto-theorize lang ako at pwede naman po yan. Ito po yung mga educated guess. Meron kasi una na marites na naalala nyo yung kabuntik ng mawala si Senate President Mig Zubiri bilang Senate President. Ang nag-instiga daw nyon ay si Senator Jinggoy. Ito naman po ay ayon din sa mga senador daw na mga informante natin. At ang nag-udyok dyan ay nadiskubre daw ni Senator Jinggoy na merong parang, kung hindi ako nagkakamali, kung 24 silang senador, parang 24 or 36, hindi ko po alam kung 24 o 48 billion na infrastructure funds na sinulo daw yung leadership. Senate President, Senate Pro Tempore at Majority Floor Leader. Anyway, yan ay sabi rin ng isang senador, no, na nagmamarites. At nadiskubre na sinulo nga nila. Ang nakadiskubre daw si Senator Jinggoy. Kaya nung inilabas niya yan, nagalit yung ibang mga senador, so nagkaroon ng banta doon sa Senate presidency ni Senate President Zubiri. Bukod pa dyan, ito, marites na ito nung senador na nagsabi sa akin, humingi daw ng tulong itong si Senator Jinggoy kay Lam. Kasi alam niyo si Lam, First Lady, pero yan ay atenista. Merong 6 na atenista dyan sa Supreme Court na halos lahat po, contemporary niya sa law school. Di ba niya kaklase, sabay-sabayan, kasabayan sa law school. So humingi ng tulong. So parang ang naging arrangement daw, sige kasi si Biggs naman hindi makadeliver sa charter change, tutulungan kita, kunin mo na rin ang Senate presidency. Kaya nagkaroon ng tangka talaga na alisin si Mig Zubiri. Pati po ko nasunog kasi ang sabi na aking informante, lutong-luto na, talaga matatanggal na siya. So yan yung isang kwento. Pero isang kwento naman, whether or not nagkaroon nga ng banta kay Mig Zubiri, ang katotohanan ay meron tayong tatawagin na Robin Hood Padilla formula. Ano ba nangyari kay Robin Hood Padilla? Si Robin Hood Padilla na-convict din for illegal possession of firearms. Pero siya ay binigyan ng absolute pardon ni President Fidel Ramos. At yung absolute pardon, re-restore yung kanyang civil political rights na po pwede siyang mahalal muli. So ang pangalawang teorya, bukod doon sa unang-una, mukhang nakipagkasundo siya kay Lam para maging Senate President in exchange for tutulungan siya sa kaso niya. Ang isang teorya pa ay aayusin ni Jinggoy Estrada ang pardon, gaya ng ginawa ni Robin Hood Padilla. At yung kanyang pardon ay magiging absolute pardon para siya ay makatakbo pa rin ng pangalawang termino. Kumbaga, yung pang-apat niyang termino dahil nahalal na yan minsan, di ba? O parang pangatlong termino niya kasi natalo siya dun sa pangalawang attempt niya na maging senador. So ito ata yung second term niya as senator, kung di ako nagkakamali. No? So yan yung mga teorya. But in any case, kahit saan mong anggulo tignan, kinakailangan good shot siya kay Lam, good shot siya kay PBBM. Mas dapat siyang good shot kay Lam kasi alam naman natin, dahil alam nyo naman, ang sinasabi, nagpapatakbo ng gobyerno talaga ay si Lam. At tingin ko naman, dahil nga doon sa conviction niya, mas importante si Lam kasi si Lam yung kakilala anin na justices. No? Pero sa akin naman, tingin ko, mahihirapan pa rin siya ma-influensyahan. Kasi ako, kilala ko yung justice na nag-convict kasama ko po yun sa Michigan. Kita nyo yan. Pwede naman niyang absolutely i-absulto. Kasi lumabas yung desisyon, matapos na siyang mahalal na senador muli. So kung ang mga justices ay nai-influence ng mga politiko, dapat inabsulto niya completely para makakuha pa siya ng pabor. Pero hindi po. Inabsulto ng plunder, kinonvict pa rin. So ibig sabihin, hindi nagpalakas yung mga justices. Maski siya ay newly elected senator. So, wag po tayong mawawalan ng tiwala sa ating sistema ng katarungan. Kaya po yan. Naniniwala ako na kapag ikaw kasi naging justice na Sandigan Bayan, maski hindi ka maging justice ng Supreme Court, ano ngayon? Justice na ang iyong titulo pag ikaw nagretiro. At malaki na rin ang iyong retirement. So, wag po tayong mawawalan ng tiwala sa hudikatura. So, ngayon, ano sa dalawang teorya ang tingin kong mas malapit sa katotohanan? Mas madali yung Robin Hood formula. Na siguro, i-atras na lang niya yung apela niya, aayusin niya yung kanyang absolute pardon kay Lam at saka kay PBBM, nang sa ganon, mabaliwala yung kanyang parusa.
at makakatakbo pa rin siya sa susunod na eleksyon. Kung nagawa yan ni Robin Hood Padilla na nag-number 1 pa sa eleksyon bagamat siya ay nakonvict na, bakit hindi naman po pwedeng umasa na mag-number 1 din muli si Jinggoy Estrada sa eleksyon para sa senador, kung isang kapwa niyang convicted felon, naging number 1 pa. Yan po talaga ang politika sa Pilipinas. Ang mga convicted felons ay nakahalal na senador at minsan naging top-notcher senator pa. Ganun po talaga. Hindi naman po sa ako'y nagiging maasim dahil ako'y natalo doon sa Senate election na yan. Yan naman po ay katotohanan lamang. So ano tingin niyo po sa aking mga teorya? Tama ba o hindi? So ayan na po mga kaibigan, no? At malinaw po, no, ang paliwanag ni Attorney Harry Roque at humingi pa nga siya ng dispensa dito nga kay Senador Jinggoy Estrada dahil nga ay kaibigan umano niya ito at palagi nga siyang inibitahan kung mayroon ngang birthday itong si Senador Jinggoy Estrada, no, mga kaibigan. So ito nga, no, sa pahayag po ni Attorney Harry Roque ay maari po talaga, no, na mayroon pong ganon na nangyayari ngayon. Dahil kitang-kita po naman natin ang mga ginagawa po ni Senador Jinggoy Estrada, no, sa hearing sa Senado, yung sa PDLX, no, di ba? Walang ibang senador na talagang aggressive masyado na talagang gusto niyang parang gusto niya na mahinto na po ang issue na ito at mahinto na yung ginawa po na Senate hearing, no? Dahil lang po naman natin kung sino po ang mga nasabi pong confidential na dokumento, kung sino po yung mga laman po doon. At parang yun ang talagang gusto ni Senador Jinggoy Estrada na ipakita po niya dito nga po kanila Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos na ginawa po niya ang lahat, no, para nga ay mapatahimik na nila ito ngang si Expedia Agent Morales at kahapon lamang ay kinuntem pa nga, no, pinapakulong na ni Senador Jinggoy Estrada ito ngang si Expedia Agent Morales, mga kaibigan. Dahil nga yun naman talaga siguro ang kanilang kasunduan. Kasi sabi nga dito ni Attorney Harry Roque na mayroon pong kasunduan, mga kaibigan, umano, di ba? So, ano po sa inyong mga opinion, mga kaibigan, dito nga sa pahayag ni Attorney Harry Roque, mayroon kaya na katotohanan ito? At sa akin po, no, kung ako yung tatanungin, maaari po siya, mga kaibigan, no, maaari na kaya ginawa po ni Senador Jinggoy Estrada yung kanyang banat dito po kay Expedia Agent Morales. At talagang yung mga ginagawa po niya na mga katanungan kay Expedia Agent Morales ay hindi na nga po na ayon doon po sa ginawa po na Senate hearing na patungkol lamang po doon sa dokumento na bakit po siya ay na isiwalat na yun ay isang confidential naman na dokumento. Yun naman talaga ang laman nung Senate hearing na yun. Hindi naman doon nakapokus si Senador Bato de la Rosa na mapatunayan na itong ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay sangkot po sa pinagbabawal, mga kaibigan. Pero itong si Senador Jinggoy Estrada ay iba po ang kanyang mga banat doon po sa ginawa po na Senate hearing. So ayan po, no, kung ano po yung komento dito, paki-comment na lang po sa ating comment section. At muli po ako ay magpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay sa aking mga ginagawa po ng mga reaction video. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like naman po, mga kaibigan. At see you po sa next video ko. At sa ating mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao, palagi lamang po tayong mag-iingat. San Mateo naroon. At God bless all of us.